May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my redeemer. Amen. Ikaw akong itinuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo akong giyak, na ako makakatong kanimo. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong samahon, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Ang balaod mo mao'y giyak, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakot. Wa na'y lain gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po sa lahat, no? Gandang gabi po. Actually, ang pag-uusapan po natin is medyo maiiba nga, no, dahil sa may mga kapatiran po kasi tayong namatay. Si Ijing, wherein ano po yan siya, may asawa siya noon pero nagkahiwalay sila, so tagailigan po yan siya. Then ayun, nag-iisa na lang siya kasama ng mga tiyahin niya. Ngayon, umabot po sa punto na nagkasakit siya.
hanggang yun, lumaki yung tiyan niya. So, ano no, napakataas po ng suffering niya. Then, napunta siya ng Manila, binalik dito sa Iligan, at nakapagbalita po ako kanina na namatay na po siya kanina umaga. BDE, Barukdayan Haimit, ganun talaga buhay. Then, ayun nga no, Anjing was actually not a member of mortuary, but she is a member of the Kilat. So, any help po na pwede nating ma-extend sa kanya, pwede po nating ipahatid, no? Then, chat me for the details. Then, may mga kapatiran din no na medyo grabe. Sa ngayon, andun yung isa sa Malaybalay Bukidnon. Bata po siya, medyo late bloomer po siya na pagkabata. Then, andun sa ospital ngayon na medyo mahirap din ang niya kasi bumababa yung platelet niya. Hopefully, may na po, may update na po, no? Pero kahapon, nung nag-usap kami ng nanay, yun nga, may siya ng patuloy na prayer. So, nag-post na po ako noon, nakasama po siya sa prayer, dun sa morning prayer. So, napaka-importante po ng amin ninyo doon. Then, andun din si nanay, no, yung taga Orquita. Kung sino nakaalala, naka-attend po yan siya ng convention doon sa Maramag at saka sa Tampilisan. From Orquita po yan sila po yung binibisita natin, no. Andun din nasa critical na sitwasyon at medyo mahirap po ang kalagayan kasi nga humingi na ng tulong yung anak niya na si Cheryl Arias, no, na tulungan natin sa paghingi ng awa, no, dahil nga sa medyo mahirap na talaga yung kalagayan ni nanay. So, nag-aantay lang po ako, no, kung ano ang Anyway, anong resulta? Hopefully, ang hasim po magbigay po ng konting depende po sa judgment niya. Siya naman ang may alam ng lahat. So, sa ngayon, pag-uusapan po natin, no, itong isa sa mga basic, no, na fundamental belief of Judaism. So, when it comes saying basic fundamental belief of Judaism, tingnan po natin if it is allowed or not. No, ito pong lalo na itong sinasabi dito that life does not begins with birth, nor does it end with death. So, ibig sabihin po niya na hindi po nagsimula ang buhay sa panahon na pinanganak siya, nor natapos ang buhay sa panahon na namatay siya. So, yun po ang isa sa mga pag-uusapan natin, no, dahil napaka-importante po ng bagay na to. Kasi sa kaalaman po natin, ayun nga, no, kapag ka namatay, wala na. Or yung mga medyo nakapag-aral ng tura, may kaalaman konti kung saan papunta. Kaya lang, cloudy pa din para dun sa iba. Kaya gusto kong pag-usapan din natin to. So, first of all, gusto ko pong kunin kung ano talaga ang ibig sabihin ng death. Kasi sa pagkaintindi po natin sa death, medyo mas maiintindihan natin, no, yung mga bagay-bagay. Ganun pala. So, hinihiling ko po sa inyo na magmuni-muni po kayo, no? Kagaya ko po, mahilig po ako magmuni-muni. Then, try to yung sinasabi natin, try po natin na i-digest sa isip po natin itong mga pinag-uusapan natin. Okay, what is death? So, according to some rabbis, that death was actually a cessation or a separation of soul
from the body. Okay, napag-usapan po natin nung isang gabi po, no, na itong body is actually a vehicle. Parang damit lang to siya. No, kung walang magsusuot, wala pong function ng isang damit. At ito pong soul is actually the real you. Ito po tayo, yung soul. Kung wala po itong soul, itong katawan na to is actually useless po to. Kaya nga napaka-ironic, napaka-insensitive, napaka-mali isipin na i-focus natin yung sarili natin dun sa paghahanda para sa katawan na to. O mali po yan siya. Na sobra yung mga desire natin para mapaganda yung katawan, sobra yung desire natin na maayos yung status mo sa buhay without thinking kung ano pa ang dapat gawin. Hindi po kasalanan, no, na maghangad o para sa buhay na to. Hindi po yan siya kasalanan. Kaya lang kung kakalimutan mo naman yung ibang bagay na meron ding mga bagay na kailangan din natin bigyan ng pansin maliban dun sa status ng pagkatao natin, kailangan po natin makita po yan. Kasi ito pong ginagawa natin is especially hindi patungkol dun kay Hashem, lahat po ng ginagawa natin is para lang po sa sarili natin, in which hindi po natin madadala po yan lahat dun sa hukay. Hindi po natin yan madadala dun sa... Kasi kapag ka nawala po yung tao, yung ikaw, yung ako, aalis yan dun sa lagyan ng ikaw o ako. So ito pong body na ito is hindi po ito ang totoong ikaw. Hindi po ito ang totoong ako. Kasi kapag ka namatay, lalabas yung soul. Ano function ng body? Di ba parang wala? Dahil nga ang body is just a vehicle para magawa ang purpose or ang mission ng soul. So kung wala naman ding body ang soul, paano niya marire-enact or paano niya magagawa ang mga bagay at dahilan kung bakit naandito siya? So napakahalaga po ng dalawa. Kaya kailangan po nating ipagsabay yung desire ng katawan at yung desire para mapalapit doon kay Hashem, which is spiritual. So dito po natin maiintindihan yung tinatawag na death. That death is the cessation of the soul or the separation of the soul from the body. So yung pag-alis ng soul doon sa body, yan po ang sinasabing death. So kung titingnan po nating mabuti, meron bang nawala? Meron bang, kasi alam po natin hindi po kasalanan hindi po kasalanan ang sobrang attached, no, dun sa katawan. Hindi po yan kasalanan. And the Torah said, no, that you need to love yourself, and this is actually pertains to your physical body. Wala pong problema yan. Kaya lang hindi sana aabot dun sa point kung saan i-focus mo talaga ang lahat ng bagay dun sa katawan mo, in which iiwan mo yan at yung real you at yung ikaw, mawawalan. Kasi ang paghahanda na ginawa ng tao is kung paano maayos yung katawan niya. Paano magkaroon ng titulo, paano makakain ng maayos, paano maging masaya sa buhay, which is kapag ka ikaw umalis sa katawan na yan, maiiwan po lahat yan. Yun po ang problema. Kaya po nang sabi ng Ecclesiastes, no, na and the dust
returns to the earth as it was, and the neshama returns to God who gave it. So kung ikaw galing sa lupa, ikaw po ay babalik dun sa lupa. At yung neshama, na pag-usapan din natin nung isang gabi, that the Gentile has 5 souls, but the other 2 was actually need rectification of the 3 para ma-come up mo yung 5. Yung 3 na nasa loob na kailangan na rectification, yung nephesh, ito nagsasalita. Yung roak, ito nagbibigay ng saya, sigla, energy. At itong neshama, which is the spark of Hashem, na walang iba pong ginusto kundi mapalapit doon kay Hashem. Kaya lang, kailangan po ma-rectify, ma-refine isa-isa. Nakadepende po ang rectification ng isa dun sa nauna. So, hindi po ma-rectify ang roak hanggat hindi ma-rectify ang nephesh. And the rectification of nephesh is the refining the action. And you can refine only your action if you do the do's and don'ts of the mitzvot. Hopefully, mitzvot meaning commandments. And each people has its own commandments. Sa Hudyo, meron sila, babae sa kanila may commandments, lalaki sa kanila may commandments, sa tribe ba, sa bawat tribe nila may kanya-kanya silang commandments, sa pagiging Nazarene, sa pagiging Levite, sa pagiging pari, sa pagiging... So, kanya-kanya po yan siyang commandments. Gaya po nila, tayo din po, meron ding commandments. At yun, ang 7 laws with its details. Kaya nga, kailangan talaga nating pag-aralan yung mga bagay-bagay na naandoon sa 7 laws. Kaya hopefully na sundan niyo po ako, no? So, itong sinasabing neshama, ito po yung babalik kay God. Ito po ang pupunta ng Gehenna. Na kapag ka naging lupa yung katawang tao mo, bumalik na siya doon sa lupa, regardless kung ilang buwan siya o araw naging lupa, wag lang lumampas ng 1 taon, then bago makakalis yung neshama mo doon sa Gehenna. Kung saan siya makakabalik na doon kay God, doon sa Arabot. Storage of the soul. Hopefully na ano po natin na nakuha po natin. So yung soul na nasa Gehenna, nakadepende po yan kung kailan magiging lupa ang iyong katawang tao. Kapag ka 10 taon, hindi pa naging lupa yung katawang tao mo, ibig sabihin, 10 taon din yan doon sa Gehenna. Hanggat hindi naging lupa, hindi yan makakalabas ng Gehenna. Hindi yan makakabalik doon kay Hashem. Sa neshama yan siya. Dito naman sa nephesh, to and fro lang yan. Gaya na pag-usapan natin ng isang gabi, to and fro lang yan. Grave, house, kasi siya yung part of the soul, level of the soul, na merong attachment doon sa mga tao. Siya yung may attachment sa mga anak, may attachment sa husband, may attachment sa asawa. Sa nephesh yan siya. Pero doon sa spark na Hashem is wala po yan siya kasi wala pong gender ang soul. Hindi yun siya. Ang iniisip niya is paano makabalik kay Hashem. Hindi na yan mag-iisip sa inyo na naiwan. Ang nag-iisip dun sa naiwan is ang nephesh. Kung sino yung may attachment. Ito namang nephesh na to is ito po yung level of soul, part of soul na nawawala lang. Maybe 40 years up to 80 years. Depende kung kailan mawawala ang attachment niya doon sa mga bagay at doon sa mga taong minamahal niya. Kasi pwede po sa bagay na ma-attach ka. Halimbawa, may damit ka na gustong-gusto. So, hindi mo siya maiwan-iwan kasi may energy doon. May ayaw mong mapunta sa ibang tao. Kaya nga may tradisyon ang mga Noahidism at sa
Judaism na huwag ipamigay o huwag gamitin ang damit ng namatay hanggat hindi umabot ng 1 taon. Mamaya mo na pag-isipan kung ano gagawin dyan after 1 year. So, ang nipis is andito lang, to and fro lang. Then, ang roak is kasama lang yan siya ng body. Kasama lang yan siya dito sa hangin, labas, pasok. And it also deform in mag-undergo po siya ng another form. So hopefully nakuha po ninyo ha. Then itong nipis na to is actually ito po yung may problema. Kasi hanggat hindi po na-rectify ang nipis na to, hindi po makakaabot ang roak. At hindi nakakaabot ang roak ng neshama, hindi po makakaabot. Ang problema, ang nipis, ito pong nagsasalita, kailangan po so many lives para magkaroon ng rectification. So, kailangan talaga natin sumunod sa tura, kailangan talaga natin gumawa ng magagandang bagay para ma-rectify po yung nipis. Okay? So, the basic physics po, no, na wala pong nawawala. Wala pong nawawala. Yung katawang tao, naging lupa. So, ibig sabihin walang nawala. Nag-deform lang into another forms. No? Nag-deform lang siya. Napunta lang siya sa another form. So, ganoon din po ang roak. Pasyal-pasyal lang siya. Andyan lang siya. Ginawa siyang hininga ng ibang tao. Nagbigay din ng lakas dun sa ibang tao. So, ganoon lang siya. So, ang neshama is nakadepende yan siya. Kung paano ginawa ng mga anak o ng mga naiwan yung patay na relatives nila. Nanay, tatay, anak, kapatid. So, nakadepende po sa kanila. Kasi kapag binalsamar po yan, tapos doon mo nilibing sa hindi maabot ng tubig, then may possibility po yan siya na hindi siya maagdas. Kasi lutoong-luto sa medisina. So, ang resulta, ibig sabihin, kapag hindi ka naging lupa, ibig sabihin, andun pa din ang pain of death. Kaya napaka-importante po na malibing sa lupa. Kasi 3 months lang, lalo na may tubig, the best. Kaya lang, medyo hindi maganda ang resulta kasi nga, that is double dead. That is another suffering. Pero hindi bali na po, basta mapadali lang po yung ano. Okay? So, wala pong nawala. Kaya nga, hindi po kasalanan ang mag-mourn doon sa mga namatay. Hindi po yun sa kasalanan. Pero kasalanan po na hindi mo maintindihan bakit mo kailangan i-end ang mourning process mo. Kasalanan po yan. Kasi paano ka po mag-aaral ng Torah if you are in the process of mourning? Bawal po kasi Torah study is actually enjoyment, happiness. How can you mix happiness with mourning? So, hindi po natin maipaghalo yung dalawang yan. At bawal po ipaghalo yan. Kaya nga, kapag kami namatay, may certain days ka po na hindi po pwede, lalo na doon sa mga direct family, may certain days ka po na hindi pwede mag-aral ng Torah kasi ang Torah po is happiness. Kailangan mo muna mag-mourn for 7 days. After 7 days, pwede ka na pumunta doon sa mga Bet Midrash, makinig, pero hindi ka pa din pwede mag-participate. After 30 days, then you can start participating with the Torah study. So, kung ganyan po no, na ang physical energy ay nag-deform lang into another object, then how much more the spiritual, such as the soul. Na kung saan yung soul na yon is actually is not limited in his existence. Because that soul was actually not under with the time and space.
hindi po siya under ng time and space. Time and space. Oh, yang soul na yan, particularly with the neshama, hindi po yan siya subject ng time and space. Hindi po siya kailangang sumakay ng eroplano para makaabot dun sa Manila. Hindi po siya kailangang gumastos ng ilang oras para lang makapunta kung saan niya gustong magpunta. Hindi niya kailangan lang lumiko kasi walang pinto. Lusot po yan siya kahit saan kasi hindi po siya subject ng time and space. So, kung ganun po, ibig sabihin po, ma-physical man or ma-spiritual is walang nawala. Lamang po, nag-undergo siya into another, masabi natin na another chance of life. Kasi yung soul, hindi ka na po iniisip niyan. Although andun yung lahat ng mga experiences, andun sa soul ng neshama, andun sa mind niya, dala-dala niya yan, pero wala po siyang emotion, hindi na po siya kailangan umiyak, hindi siya kailangan magselos, hindi siya kailangan ang meron po niyan isang nipis. Kaya nga, binantayan ka ng nipis, hindi siya basta-basta makakapag-move on, hanggat hindi niya matanggap na patay na siya, hindi niya matanggap na So, kung ganun po ang status ng soul, manipis ka man or ma-roak or ma-neshama. So, kung ganito po, meaning that the consciousness does not cease, hindi po nawawala yung kaalaman nila. Ano ang nangyari? Ano yung mga past na buhay mo, ano meron ka dun sa past lives, yung mga experience, andun yan. Kaya lang, kanya-kanya silang trabaho, kanya-kanya po silang division of work. When it comes to feelings and emotion, ang may hawak po niyan is nefesh. Wherein 40 to 80 years is mawawala po yan, depending on the attachment dun sa naiwan. Okay, Eduardo Danyo, Akyong, if during death, maghiwalay na ang parts of souls within us, may time ba na mag-regroup uli sila in the same body? Actually, hindi po natin masabi. Kasi po, meron pong klaseng paglabas no, na parang yung lumabas lang dahil nagulat. Kagaya ng karamihan ng araw. Yung iba sumigaw lang. Pero kung binarel or nagkaroon talaga ng sakit na medyo hindi maganda katulad ng cancer, wag na pong mag-isip na babalik pa yan kasi kung babalik yan, alamanhin po yan. O baka aswang na yan. Baka sumbi na yan. Kaya nga, kapag ka namatayan, wag po basta-bastang galawin. Antayin muna na dumaan po ang pagpalagay natin 8 hours bago galawin. Kasi ang isa po sa palatandaan na namatay na kapag ka naglamig ka na. Kapag ka yung dugo mo or yung tubig sa katawan mo ibumaba na, then meaning po niyan, patay na talaga yan. Pero hanggat mainit pa at hindi pa bumababa ang tubig dito sa katawan or ang dugo dito, kasi nagpapantal-pantal yan dito yung kung saan ang baba mo, nakahiga ka, ang likod mo, magpapantal-pantal yan. Kasi ang dugo po niyan is bumababa. Ang tubig po niyan bumababa. So, ang ibig sabihin po niyan na patay na talaga yan. Pero kapag ka andun pa sa init, tapos wala yung mga ano na yan, wag mong galawin. Kasi baka nag-cardiac arrest lang yan siya. Hanggat hindi siya nag-decompose, nag-undergo ng early decomposition, meaning may chance yan siya. Kailangan, kung pwede, dalhin sa doktor kasi hindi naman po tayo pwedeng mag-declare na patay pa siya o buhay. Doktor lang po ang pwedeng mag-declare. So, patawag talaga ng doktor. So, kahit na i-declare ng doktor, maniguro po tayo na siya, na yung decomposition process is
nasa kanya talaga. Yung tubig, umagos na, or yung dugo, ito sisimula ng bumaba, ibig sabihin po niyan, patay na talaga yan. Okay? Salamat dun sa tanong, no? Okay, nawala na yung isang tanong, dalawa yun eh. Paki-repost lang po. Doon sa pangalawang tanong, hindi ko na po makita. Okay. Yung dapat po ba pag namatay na po ang isang tao ay dapat po ba siyang ilibing kaagad? Actually, very good question, no? Kung maaari po sana ilibing kaagad. Pero kung may mga inaantay, lalong-lalo na kapag kaunin, tapos medyo hindi po mapayag yung family na ilibing kaagad kasi nga may inaantay din, mapipilitan po tayong i-extend po yung libing niya. At kung maaari po, wag natin palampasin ng 7 days. Maaari 4 days lang, 5 days lang. So kapag kaganyan po, ibig sabihin, kailangan po yan siya ibalsama. Kasi kapag hindi mo yan binalsama, tapos pinaabot mo ng 5 araw, mabaho na po yan. Allowed po yan sa Torah, especially kapag halimbawa may relatives or pagpalagay natin yung unin, kapatid, magulang, inasa malayo, kailangan pa mag-travel at hindi po pumapayag na ilibing kaagad yung patay, wala pong magagawa kundi antayin. Kaya lang, wag po masyadong matagal kasi alam po natin na yung patay po meron po pain and suffering. So, hindi po siya masaya. Alam ko na hindi po siya masaya na hindi siya mailibing kaagad. Pero ganun talaga, kailangan may antayin, Hindi siya masaya kasi nakikita yung mga reaksyon ng mga tao Lalo-lalo na walang ginawa kundi magtawanan. Walang ginawa kundi kumain dun sa harap niya, in which that is actually insulting the food and insulting the disease, the body of the deceased. Tapos hindi po siya masaya kasi minsan nagkakaroon pa ng lasunara. Nasabi pa na, nagwapo lagi siya, gumanda lagi siya. Ibig sabihin pangit siya nung buhay pa. Kasi gumanda nung patay na So marami po tayong sinasabi na hindi po magugustuhan ng lalong-lalo na kapag nag-uusap po tayo ng patungkol sa kanya na hindi maganda. Okay? So salamat dun sa tanong, no? Kung kailangan ilibing, kung maaari, lalong-lalo na dun sa Zamboanga, pwede pong ilibing isang araw. Kasi pwede pong ihuli ang papeles dun pero dun sa ibang lugar, lalo na nasa syudad, mahirap po. Okay? Salamat sa tanong, Herbert Pamesa. Okay? So, ang ibig sabihin po that consciousness does not cease to exist. Yung kaalaman niya po nung buhay siya or yung kaalaman niya kung ano siya or anong mission niya is hindi po yan nawawala kahit napatay na po siya. Kasi ang namatay lang po, ang nawala lang po is yung function ng soul doon sa body kasi nga lumabas siya. Pero yung nipis na lumabas din to and fro sa grave is hindi ibig sabihin na wala ng nipis yung katawan. Meron pa din siyang nipis, meron pa din siyang ruak. Pero wala na po siyang nisama. Yung nipis po na nasa loob niya is para yan siyang isang kaldero ng kanin ba? Na kapag kinuha mo yung kanin, tinuwad mo, tapos nilagay mo sa plato yung kanin, may mga mumho po na naiwan sa loob or merong mga parang tubig na parang lugaw na kanin dun sa loob na maiwan. Tawag po dyan sa English is residue. So, meron po yan siya. Sinadya po yan ni Hashem para po makabayad ng kasalanan ang namatay. Kasi nga, di ba sabi doon na ang bayad ng kasalanan is death. So, paano siya makakapagbayad kung death na siya? What is in death? Ano meron? Bakit makakabayad? So, kung hindi mo po titingnan, hindi mo po siya titingnan ng maayos, hindi mo po maiintindihan. Kasi akala po natin, wala na yung patay, wala na yan siya.
hindi na gumagalaw, hindi na makakaramdam, pero mali po yun. Kasi nagbabayad po siya ng kasalanan. At yung pagbabayad na yun is hindi po natin malalaman na buhay kasi nga akala natin, wala na, namatay na. Pero hindi po. Doon po siya nagsisimula na makakaramdam ng sacrifices para mabayaran niya yung sinasabing bayad sa kasalanan. Kasi merong something sa death na hindi po naituro sa mga tao na sa death po may pagbabayad. May suffering po. Tawag po niya ng mga Hudyo is pain of death. There is pain in death. Maliban doon sa pain sa panahon na nagkakasakit ka hanggang sa namatay. Ang tawag po doon, pain of suffering. Pero yung namatay na, kung saan magsisimula na siyang magbayad ng kasalanan niya, ang tawag po doon is pain of death. So, hopefully, klaro po sa inyo, no? O yung pinag-uusapan po natin. So, kapag humiwalay na, may consciousness ang nipish, may consciousness ang roak, may consciousness ang nishama na napunta doon sa impyerno or doon sa gihina, may consciousness doon po ang body. Kaya lang, hindi na po siya makapunction, hindi siya makapagpakita ng reaction kasi nga umalis na yung soul. Jason Benoit from Mandawi, yung nipish andito sa katawan, siya ang sinasabing pain of death. Actually, siya po ang dahilan bakit makakaramdam ng pain of death. Kasi if totally wala talaga ang soul within the body, then the body will not experience pain of death. So, yung sinasabing nipish na humiwalay, napakalaking portion noon. Pero hindi po ibig sabihin lahat. Kasi nga, gaya ng example ko, na meron pong kanin nila Ges Caldero, meron pong natira dyan. Yung mga mumog, yung mga mumho, yung mga, yung parang tubig na parang kanin. Para makita na sinaingan siya. So, ganun din po ang namatay. May naiwan na nipish para po maramdaman ang sinasabing pain of death. Yung lumalabas is, yun po ang pinakamalaki. May naiwan po. Konti po siya, enough to accept the suffering. Okay? Hopefully, klaro po sa inyo yan, ha? Salamat nga pala dun sa mga stars, no? Dun sa mga hindi talaga tumigil sa pagbigay ng stars, malaking tulong po yan sa atin. So, ito pong soul, ito pong katawan po natin, meron pong 4 na station na kailangan po nating pagdaanan. For info lang po. Para maintindihan talaga natin, no, na itong buhay na to is actually, it's not just simple as what we know. Hindi lang po ganyan kasimple ang buhay na mag-aasawa, magkakaanak, makapag-aral, maging professional yung mga anak, tumanda, mamatay. Hindi po ganun kasimple. Kasi po, kailangan natin maintindihan ang kabuuan talaga. So, Eduardo Danyo, kailan magsisimula ang pain of death? During ba pagkamatay agad o during sa paglibing na? Actually, during po sa pagkamatay. Kasi yung nararamdaman, nalalaman niya, nakikita niya, naririnig niya is actually part of his pain. Lalong-lalo na kapag nagsisimula na po na magkutkot yung mga bakterya sa katawan. Nagsisimula na pong kumain sa laman ang mga uod. Mararamdaman po ng katawan yan. Mararamdaman dahil meron pong naiwan na nipis sa loob. Enough para maramdaman niya yung wala naman siyang function para mag-agay-agay. Makaganon-ganon para makamot niya yung ang kate dahil kinain ng uod. Wala na po siyang kakayahan nun kasi nawala nga yung soul. Only the soul is the reason why the body function. Kaya po maintindihan po ng karamihan para So may 4 po na station na kailangan po talaga, necessary po talaga na madaanan.
At ito po inapag-uusapan talaga ng mga Hasidic movement, ng mga righteous individual doon sa Israel, o napag-uusapan din ito ng mga sages, yung mga matatalino talaga ng mga tao. Lalong-lalo na pag-uusapan dito sa mga tao na nag-aaral ng Torah, kagaya po ng Noachide. So, bago po natin simulan, no, yung sinasabing 4 phases, kailangan po muna natin makita kung ano ba ang purpose ng life. According to the Hasidic teaching, that the ultimate purpose of life, the ultimate purpose of soul, is to fulfill during the time it's spent of this physical world, making this world a dwelling place for God. Kaya ano daw ang ultimate purpose? Ang ultimate purpose po is kailangan gamitin po ng soul ang body para ang mundong ito is maging bagay na maging tahanan doon kay Hashem. So hopefully na nakuha po natin no? Paki-comment lang po kung medyo malabo po sa inyo yung dating ng para maulit po natin kahit papano. Okay? So the ultimate purpose of man, the soul inside the body, is to make this world a better place to live for God. That is the ultimate purpose. Kasi po, ginawa niya po ito na perfect. The problem is sinira po ng tao. Kaya kailangan nating ibalik kung paano siya, kung ano siya during God created this world. So that this world will become fit for Hashem. So, the only way for us to make this world a better place for God to live is through the fulfillment of mitzvot. Okay, ang magagawa lang po natin para itong mundong to is maging bagay na tirahan ni Hashem is ang magagawa lang po natin is sumunod po sa mga utos ni Hashem. So ito pong mga actions natin, which is the actions of the Nefesh, is may kakayahan po yan. Kasi ang pagsunod po ng Torah, ang pagsunod po ng commandments, is trabaho po ito ng Nefesh. Kagaya na napag-aralan natin noong isang gabi. Kasi itong Nefesh na to this is para ma-rectify siya, para ma-refine siya, is kailangan niya i-refine yung karakter niya. Kailangan niya ma-refine yung karakter niya, yung actions niya. And to refine this one, kailangan po sumunod niya sa utos. Kasi andun po yung do's, andun din po ang don'ts, which controls the actions. Okay? So, Jason Benoak again from Mandawi City. Yung naiwan talaga yung Nefesh. Hindi lang siya basta residue na naiwan kasi ang babalik lang doon kay Hashem o pupunta sa Gehinom is ang Neshama lang ay stand to be corrected. Yes, pero hindi pa po yan ganyang kadali po. Kasi ito pong nare-rectify natin is in the world of Nefesh. Dito pa lang po sa baba. So dito po sa world of Nefesh, meron pong Yekeda, meron pong Nefesh, meron pong Ruach, meron pong Neshama, Yekeda, at Kaye. Pero nasa world of Nefesh pa po. Hopefully nakuha po ninyo, naintindihan po ninyo. After rectifying that, the rectification of another world is Ruach. Kay Nefesh, Ruach man. So dito po sa Ruach, after rectifying the 5, rectify na Nefesh, rectify na ang Ruach, rectify na ang Neshama, then follow ang Yekeda at Kaye, undergo ka na naman ng second level, which is the Ruach. Doon sa Ruach, meron na namang Nefesh, meron na namang Ruach, meron na namang Neshama, Yekeda at Kaye. So, rectify na naman siya. So, after rectifying that, andun na naman sa world of Neshama.
So, dun sa Neshama, meron na namang Nipis, meron na namang Roak, meron na namang Neshama, Yekeda, at Kaye. Ganun po ka-complicated. So, ang pinaka-importante lang, kasi lahat po ng bagay, mo-follow lang kasi yan siya lahat eh. Follow lang. Kapag ka na unahan mo na dito sa world of action, which is the world of Nipis, this is the world of action, this world, this Malkot, ang tawag po dyan sa ibang tao, itong mundo ito, this world of Nipis is actually, sabi nila, this is the world of Asiya, this is the world of Malkot. So, dito po kailangan simulan. Kasi kapag hindi po masimulan, hindi po magpapalo yung iba. So, kailangan po natin i-refine dito sa world of Nipis, sa world of action, sa world of Asiya, sa world of Malkut, ang pag-rectify sa Nipis, which is our action. So, nakita na natin kung gaano kahirap. Akala natin na enough na makasunod ng Torah. Actually, Torah, the mitzvot is actually a guidance for us to do the don'ts and do's. Para hindi po tayo magkamali. Guide po siya para maging tama po yung mga actions natin. Dili pataka. So hopefully nakuha po yan ha, naintindihan po. Kaya napaka-importante po ng mga tanong ninyo. Kasi nakadepende po talaga doon yung pwede nating mapag-usapan na hindi ko po nasabi dito. So hopefully po, okay, Dionisio Junior Cabales, may tanong ako sana. Yes, welcome po. Kahit ano po. Huwag lang po pera. Grace Mauli, the final rectification is after the death. Bro, right? Actually, that is true within the world of Nipis, within the world of Asiya, and within the world of Malkut. Every rectification of Nipis is death. Before you start rectification of Roak, you need to die. Kaya die is actually a tool to undergo another rectification. Hopefully maintindihan po natin yan, no? Kasi hindi ka po pwede wala po kasing rectification in one's life lang. So hanggat hindi mo na-rectify yung action mo, kailangan mong many lives hanggang sa ma-rectify mo lahat, then that's the time for you to rectify Roak. But the problem, you need to die. To complete the rectification of Nipis, you need also to die many times. Kasi hindi po pwede ma-rectify siya dun sa isahan lang. Kasi nga, marami tayong problema. Dionisio Junior Cabales, ano ibig sabihin sa pre-med post-tribulation? Actually, tribulation is not a subject of Judaism and also Noahism. Actually, in Judaism, tribulation comes because you do not follow the Torah. But when you follow the Torah, tribulation is not a problem. Hopefully, nakuha po ninyo, Junior Cabales, no? Na ang tribulation po, that is an issue of Christianism, which is another belief, no? And another God, no? Because tribulation is one subject of Christianism. Yung sinasabi po ninyong tribulation is ito po yung sinasabing suffering. Pero yan pong suffering na yan is not an issue. This is part of the refinement of everybody. Kasi hindi ka sumusunod sa mitzvah, para ma-righteous ka, kailangan kang mag-suffer. So there is no issue with regards to suffering. But when it comes to the word tribulation, which is used for Christian, so alien po yan doon sa Judaism. Hopefully nakuha po natin yan, no, na hindi po yan siya issue sa Judaism. So, para lang po sa kaalaman po natin kasi, yung God ng Christian is not the God of Israel. Kaya nga magkaiba ang faith nila.
Judaism do not accept the God of the New Testament and also the Son of the New Testament. Hindi po yan pareha. Akala natin pareha pero hindi po yan pareha. Kasi kung pareha pa yan, bakit giniba nila ang templo? Bakit walang kahalintulad? Bakit hindi naniniwala ang Judaism doon sa faith ng Christian? Same as ang Christian is hindi naniniwala sa faith. Akalang ng Christian na yung God nila at ng God ng ibang mga tao is the same God with the God of Israel. Pero hindi po yan. Mali po yan. Kasi kung pareha lang yung God, bakit niya pa kailangan talaga sabihin na I am a jealous El, do not worship other gods. Sabi po niya doon sa Salmo 96 nun, Psalm 96 verse 5, na the God of Israel is the creator of heaven and earth. But the God of the nations are idols. So if your God is the God of Christian, if your God is the God of Vatican, Rome, then your God is an idol. Kasi hindi po siya God ng Israel. Okay, salamat Dionisio Cabales. Sumpay sa pangutana, pinadayag, mutuo pa mo brother sa New Testament. Sorry po no, gaya nga ng kasabihan na hindi po natin pwedeng ipagdugtong ang paniniwala ng Hapon doon sa paniniwala ng Inche. Magkaibang paniniwala po yan. Magkaibang book, naggagamitan minsan, pero magkaiba po yan. Same as the book of Judaism and the book of the New Testament of the Christian, that is different books. So we as Noahide, we do not believe the book of the Christians. Any books of the Christians. We only believe the book of Judaism, which is the 5 books of Moses, which is called Torah, Navim, books of prophets, and Ketuvim, the written. Tawag po dyan, Torah, Navim, Ketuvim. In short, Tanakh. So hopefully naintindihan nyo po na. So when it comes to Christian belief, iba pong paniniwala yan. Katulad po ng Hinduism, hindi po yan pwede ipag-isa sa paniniwala po ng mga Hapon. Kasi magkaibang paniniwala yan. So, ang Israel at ang Vatican ay magkaibang paniniwala po yan. Kaya lang, ang Vatican is nagkakaiba-iba ang religion, naging maraming religion, kasi hindi sila magkasundo o may mga bagay sila na hindi napagkasunduan sa isang book. So, problema na po nila yan. Pero isa po ang klaro dyan, na ang book na pinag-aagawan po nila, na ginagamit nila, na naging dahilan ng iba-ibang relihiyon nila, hindi po yan ang book ng Israel. The book of Israel comprised only in 3, Torah, Navim, Ketuvim. Okay, salamat Dionisio Cabales. Okay, another question, no? Grace Molly, the final rectification. Hindi ko na makita yung iba. Okay. Kiyong, naiwan talaga ang ipis. Okay. So, the action, no? Na our mission is to make this place. Okay, Oscar Tadle, the book of Revelation is a pagan. The war in heaven in Greek myth. Okay, marami pong pinag-uusapan dyan, no, patungkol sa Revelation na yan. And in fact, for our info po, the first New Testament, the book of Revelation is not included. Hindi po yan kasama. So, how many years, many years na isinama yan, kalaunan sinama yan kasi wala pong foundation ang 26 books. Nung isinama yan, naging 27 books po ang New Testament. So, yung Revelation na yan is actually
that is actually addition. Doon sa mga books na na-compile na mga writers, addition po. Pero nagsimula po ang New Testament na wala pong revelation. That is only an addition. So, daghan pa ko pangutana, pero sa sunod na lang. Okay, salamat. You're welcome po, Dionisio Junior Cabales. Welcome po kayo. Tanong lang po, wala pong problema. Okay, Jason Benoit. Kung same lang ang God ng Israel sa God ng nation, bakit may utos na do not worship other gods? Yes. So, dito nga po, balik tayo, the ultimate purpose of the soul is fulfilled during the time it spends in this physical. So, kailangan po magawa ng soul using the body ang ultimate purpose ng soul, which is to make this world a better place for Hashem to live. Kailangan mo po maging bagay po itong mundong to na tirahan ni Hashem. In fact, from the beginning, this is actually created perfect. Pero ang problema lang, hindi po perfect yung pinabantay nagkasala, so kailangan i-repair. Ang problema, hindi pa nga na-repair yung isa, nagkasala na naman yung isa. So napakarami pong repair ang kailangan. Kailangan po general repair. Okay? So yun nga to do this place a better place for Hashem is through its fulfillment of the mitzvot. Kailangan po sundin yung ano ang utos ni Hashem according of its kind. Bakit may according of its kind? Kasi hindi po lahat ng utos ni Hashem is applicable doon sa lahat ng tao. Kagaya ng utos doon para sa mga Levites, hindi naman lahat ng tao ay Levites. Utos para doon sa mga merong tsaraat, may mga kagidba. Hindi po lahat may kagid. So paano niya susundin yung utos kapag nagkaroon ng kagid? And all laws of everything is included doon sa mga. Kaya sundin lang ang utos na para talaga sa iyo. If you are a Levite, then kailangan mo gawin ang utos bilang isang Levite. Kung Pilipino ka, then you need to follow. If you are not a Jew, then you need to follow the laws of the Gentile, na kung saan marami pong masyadong naging righteous. Wala pa ang Torah sa Mount Sinai, hindi pa naibigay. Napakarami na pong righteous. Napakarami na. Andun si Adam, andun si Cain, andun si Seth, Enos, Canaan, Mahalel, Yared, Methuselah, Lamech, Noah, Enoch, papunta doon kay Shem, Cam, Japhet, although they are not good in our eyes, pero they are permitted to, the fact that they are permitted to enter the ark, then meaning they are righteous. Kaya lang, hindi katulad ni Shem. Pero the fact na nakapasok sila, then the Torah considered them as righteous. Hindi ibig sabihin na righteous, hindi na pwedeng magkamali. Pwede pa rin magkamali. Kaya nga, si Cam, may pagkakamali. Si Japhet, may pagkakamali. Pilig, Eber, papunta doon kay Abraham. During the time of Abraham, yung lahat ng mga servants niya na 400. Hindi pa kasali doon si Aner, si Iskor, si Mamray. Andun pa din si Eliezer. Andun pa si Rebecca, kasama pa. So napakarami po naging righteous. Wala pa ang Torah doon sa Mount Sinai. So paano sila naging righteous? Anong mga bagay na at dahilan kung bakit sila naging righteous? So yun po ang kailangan nating malaman, kasi yung righteousness nila is yun po talaga ang para sa atin. Kasi yung utos na naibigay doon sa New Testament, doon sa Mount Sinai is intended only for Jewish. Kaya nga sabi doon sa Exodus
tell to the children of Israel. That is very specific. So everybody, every nations are not included. If you are not Israel, then you are not included dun sa 10 utos, which comprise the 613 laws. Hindi po tayo kasama dyan kasi hindi po para sa atin yan. Very specific po ang Torah, very specific po ang Hashem, ang God, na nagsabi na, Mose, sabihin mo sa mga anak sa Israel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 10, na detailed, maraming mga experiences na kailangang i-celebrate. Lahat-lahat, binilang, naging 613. Hopefully po, malinaw po yan ha. O napakadali pong maintindihan yan. Tagalog po to. O may konting Hebrew, may konting English. Kahit nabaliktad-baliktad, okay lang po yan. Konting Bisaya din. Napakadali pong intindihan. Hindi po natin kailangan maging doktor. Hindi po natin kailangan maging teacher para maintindihan po to. Ang sa atin lang po kailangan i-wide open lang po. O i-wide open lang po yung natin, isip. I-open lang po yung isip natin para maintindihan. Para maintindihan po natin ang mga bagay-bagay. Okay. Pag-usapan po natin kung ano yung what are the 4 phases. Okay. So, the crucial stage of life is enacted under the condition of almost total spiritual blackout. Ang kondisyon po natin is wala po talaga tayong alam. Nakakarinig lang tayo doon sa sinasabi ng mga pastor, nakakarinig lang po tayo doon sa sinasabi ng mga pare, tapos basa ng konti, akala natin may alam na po tayo, pero hindi po ganoon. Kasi yung binabasa po natin is hindi po sa atin yan. Hindi po sa ating tradisyon, hindi po sa ating utos. So para po tayong nakikisali sa usapan na hindi tayo kasali. Kaya po tayo nagkakamali kasi sabat tayo ng sabat doon sa inutusan. In which hindi naman tayo kasama doon sa inutusan. Gaya ng basurero na hired ng gobyerno. So kung hindi ka po inutusan, hindi ka hired ng gobyerno, kahit na tumulong ka dyan buong araw, hindi ka po kasama sa sahod. So ganun lang po yan siya. Kahit na ano natin gawin dyan sa 10 utos na yan, if hindi mo maintindihan yan, para kanino yan, at ano ang para talaga sa'yo na marami naging righteous nung araw, kahit na anong sunod mo dyan, is hindi ka talaga magiging righteous. Although yung unang utos, before the Torah at Sinai, is pare-pareho lang, meron lang pagkakaiba kung paano gagawin, pero pare-pareho lang sila, pero kailangan makita natin that this is the idolatry of Jewish, this is the idolatry of Noahide, this is the blasphemy of Jewish, this is the blasphemy of Noahide. Kailangan lang natin makita ang boundaries. Kasi magkapareho lang sila, kaya lang meron lang silang pagkakaiba kung ano ang gagawin. So kung walang magturo sa atin, kasi nakikinig lang tayo dun sa mga pare, nakikinig lang tayo sa mga pastor, nagbabasa lang tayo na akala natin, inaintindihan na natin, then kawawa po tayo. Kasi yung binabasa po natin is hindi po yan sa atin. Okay? So salamat Dionisio Junior Cabales, no? Actually, I know you're, nasa Zamboanga ka po. O kasi Cabales is from Tampilisan po yan. Hopefully, taga doon ka, no? Okay? So, yun nga, no, nasa crucial position po tayo na we are in the position of spiritual blackout. No, kaya we are our affairs, no, are in evil and wicked men which always prevail. Yun po. Kasi every action is governed by intentions. And most of our intentions is for ourselves. Yun po ang problema po natin. Kasi kalimitan po sa mga actions po natin is para lang po sa sarili natin.
Wala pong kasali ang God dyan. Kung may kasali man ang God, kasi pili talaga natin, sasabihin natin na kasali ang God, sige, ang tanong, totoo bang God ang sinama mo dyan sa mga plano mo? God lang ng room, which is not the creator of heaven and earth, because the true creator of heaven and earth is the God of Israel. Kung hindi pareho yung God mo doon sa God of Israel, then ibig sabihin may problema ka. Kasi ang God ng Israel wala pong son. Sabi ng God of Israel, I am the first, I am the last. I am no savior beside me. Patay tayo dyan. May nagpakilala. Siya daw ang first, siya daw ang last, siya daw ang savior. Patay. Sabi ng Torah, sabi ng book of Moshe, you cannot add, you cannot subtract, and that is addition. And because of that addition, many portion of the Torah was actually subtraction. So all our affairs is severe and evil. And most of us do wickedness. So our world, this world, our positive and godly actions. What we are doing now is a godly actions, kasi we have a true God. We have the true God, which is the God of Israel. And our action is godly action, and truly our choice and achievement is based on our commandments. Kung alam mo kung ano yung commandments. But we are always governed by free choice. Nasa sa atin po yan lahat. So if yung soul natin is plunged into godless world, kapag kayong soul po natin is napunta doon sa godless, walang Panginoon, kung may Panginoon man, mali. Then, ano pong mangyayari? Our soul will be cut off from all knowledge of the divine. Kaya hindi natin makita yung God ng Israel. Kasi ang pinaniniwalaan na natin ngayon is ang God ng Rome. Dionisio Junior Cabales, daghan pa ko pa. Okay? Carmelita Canlas, sino po ba talaga si JC? Actually, JC is the Son of God of the Catholic belief. That is not a Jewish belief. Kaya nga hindi naniniwala kahit na anong gawing istorya nila diyan na he is a Jewish, he is a hindi po maniniwala mga Jewish diyan kasi wala sa kanila yan doon. Nagtataka nga sila bakit mayroong istorya niyan. Wala namang record sa amin yan kasi yung mga mahalagang pangyayari dapat na i-record po yan. Kagaya ng Pilipinas, may mga record po sino namatay, anong dahilan bakit namatay. Dapat may record yan. Ipagpunta ng Israel, walang record sa history nila, basta na lang parang kabuti ba na sumulpot. Na exile lang sila sandali, nalingat lang sila sandali. Ayun, may kwento na. Na ang Son of God, meron daw ang God meron daw pinadala. Yung pinadala niya is siya din ang God. Napatay. And that is against the Torah. At yung nasa Torah, isa lahat. I am the beginning, I am no end, there is no Savior beside me. You cannot add, you cannot subtract. So why people always add? And after adding, they subtract. Kasi gusto nilang gumawa ng sarili nilang paniniwala na sasabihin nilang ito yung totoo. So si GC po is a Christian belief, not a Jewish belief. Although sinabi nila he is a Jewish, how can he become a Jewish? How can he? Paano siya naging Jewish? Hindi nga siya kilala dun sa Israel. Taka nga sila dun. Tanong ka doon, sino yan? Ay, pinsan ko yan. Kasi may pinsan ng mga tao doon. Pangalan din, Jesus. That's my cousin.
Nakilala lang yan siya kasi ang Israel is napasukan ng mga Kristyan. Meron ng simbahan ng doon, saksi ni Jehovah, meron ng simbahan ng Katoliko. Kaya doon may Jesus na. Pero doon sa history itself ng Israel, wala, nagtaka sila ha. Nakaalis lang kami sandali, pagbalik namin, nanganak na ang God. Kasi sa God of Israel daw, nagkaanak ng isang Jesus, tapos nung pinanganak si Jesus, yung Jesus na may anak, God din. Nagtaka sila ha. Meron ba yan? Wala naman ata yan sa kwento namin kasi that is against the Torah. Sabi ni God, na Creator, I am the first, I am the last. Beside me, there is no other. O bakit may other ngayon? No Savior beside me. So napakalaki kalokohan po yan. No, yung paniniwala na idugtong natin, ipilit natin na idugtong yung God ng Rome doon sa God ng Israel, hindi po mangyayari yan. Because the gods of the nations are idols. Okay? So, kapag ka yung soul is na-plunk into godless world, wala po. Mahihirapan ka po hanapin ang Hashem. Kasi ang knowledge of the divine is magiging absent. Kasi mabubulag ka, akala mo totoo, yun pala hindi, kasi walang connection doon sa God of Israel. If your God is not the God of Israel, then that's not the real God. Okay? So, according to balik po tayo doon sa 4 phases. Kailangan po natin makita muna yung yung 4 phases. Okay, kailangan po natin makita ang 4 stations of the soul. Na kailangan merong madaanan ang soul. Na yung madaanan niya is kailangan niya ng madi. Okay. The holy spiritual existence of the soul before it enters the body, that is the station of Rabot. Yun pong sa spiritual pa siya ba, hindi pa siya pinanganak. That is the first station. Ibig sabihin, meron po siyang existence. Meron po talagang katotohanan ba na nag-exist yung soul na yan. Kagaya ni Jesus na walang aktual na nakita na totoo yan doon sa Israel. Kaya nga yung mga rabbi nagsasabi na, ay, that's fiction. Somebody made it. Time comes that even Harry Potter will be worshipped by other people. Sabi ng mga Hudyo. Kasi kwento-kwento lang. Walang katotohanan. Patotoo lang yan ng ibang reliyon na galing doon sa ibang bansa, dinala doon sa Israel. So kailangan talaga may simula. So saan nagsimula yung existence niya before it enters the body? Galing ba siya naghihinom, napunta kay Hashem? Galing ba siya doon sa new soul, sa old soul, sa intermediate soul? Kailangan po alam natin lahat yan. Hindi po yung parang kabuti lang na lumulusot lang, hindi natin alam kung saan galing. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng ganyan na basta na lang nabasa natin, kala natin yun na totoo. Oh, come on. Hindi po tayo pinanganak kahapon. Marunong po tayo magtanong. Marunong po tayo mag-isip. Hindi po kung muna sulat, nabasa, ay totoo na. Kasi pwede po ang nagsulat niyan is hindi totoo. We need facts. Katotohanan. Sino may sabi? Saan galing yung books na yan? Sino nagsimula ng books na yan? Katolik, dala ng Kastila. Saan galing yan sa Kastila? Sulat ng mga pari, sulat ng mga apostoles. Saan galing yan mga apostoles na yan? Turo yan ng mga Kristiyanos. Di ibig sabihin hindi turo ng mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo, hindi natin maialis sa kanila na hindi sila maniwala. Kasi hindi kanila yan. Gamitan ng isip ba? Tumanda na lang tayo at ganito. Wala pa rin tayong
wala pa rin tayong hindi pa rin tayo wala pa na yung nakatandaan. So yung soul po na meron pong simula, kailangan alam natin ano siya, old soul siya, intermediate soul, new soul, or soul na rectify na, what's the reason of balik siya dito para panganak ulit. Kailangan po alam yan, yung source na yan. Kung wala kang alam, then para kang nag-aral ng grade 1, grade 2, hanggang grade 6 na hindi alam kung ano ang Then, all souls, regardless kung ano siyang klaseng soul, ma-old, ma-new, ma-intermediate, bagong linis, or saan galing, kailangan po nila ng body. That's the second station. Okay? Ryan Fausto from Saudi Arabia, Tehillim, Psalm 96, 4 and 5. For Hashem is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Ibig sabihin maraming gods. Kailangan katakutan siya sa lahat ng gods. So, ibig sabihin yung ibang gods is hindi totoo. Siya lang ang totoo. Kailangan siyang katakutan. For all the gods of the nations are idols. But Hashem made heaven and earth. So, klaro po yan, Mr. Cabales. Okay, salamat Ryan Fausto. So, kapag kailangan na po ng physical, kailangan po ng post-physical life. Yung post-physical life is another life after living. So, from the source to physical life, from physical life to post-after life. Undergoing cleansing to Gehinnom, then from Gehinnom to Arabot, then another process, mag-undergo na naman ng another process. So, ano na yung una? Source of life, saan siya galing? Physical life, kailangan niyang ipanganak, then after, saan siya? After siya namatay. At saan yung papunta nila? After sa lahat ng yan. And that is the fourth station, the world to come, which is the Ulam Haba, the world to come, that follows after the resurrection of the dead. Okay, intermediate soul, meaning the soul were mixed. The soul of Adam, the soul of Abel, the soul of Cain. Or even the soul of Moses, the soul of Aaron, the soul of Abraham, kasi one body can enter four souls. And this constitute only one soul. That is the intermediate soul. Okay? Salamat sa tanong, Flor Gel. Okay? So, to undergo the perfect, para sa four phases na yan, is kailangan po natin is the fulfillment of the mitzvot. Kailangan po natin sundin ang commandment. Kung anong commandment ang naibigay, kung ano kang klaseng tao, kung Jewish ka, then you need to follow the 613 laws, and if you're Gentile, then you need to follow the 7 laws, those laws carefully, then you are considered. So hopefully, kahit papano po, the true God is not a human. Yes, Michael de la Serna. Ang true God is not a human. Okay, mawala man God. Hindi ko makita. Okay, ang true God is the creator of human.